Hello, what is up mga ma'am, sir, ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila. And today we are going to customize the McFarlane Toys Warhammer 40,000 World Eaters Khorne Berserker. So na-review na natin to. Ang gagawin natin, babaklasin natin siya. Tanggalin natin yung axe, plasma pistol, tanggalin natin yung cape. Ito yung bagong material. Thank you to my wife. Ang sabi niya, why don't you try this material for toy customization? Ang tawag dito ay thermoplastic beads. Mas shape nyo siya when it is hot. Tapos pwede nyo siyang i-sculpt using your hands, or kung meron kayong mga sculpting tools na katulad nito, yan, pwede kayo mag-detail. Pero for the first draft, ito yung ginawa ko, cape, additional cape para dito sa backpack. Tapos we have the axe, chain axe, and then alt hands, tapos meron ka rin base. Then you have the figure. Tanggalin muna natin yung head. Actually parang medyo mabilis yung tanggalan natin. Painitan muna natin ng blower, ng air, hot air. Pero wag masyado matagal. Ingat lang kayo dito kasi may mga spikes yan, medyo mahirap tanggalin. Ayun, okay, nag-pop naman ng madali. Hindi naman kailangan ng sobrang high torque or high pressure. Yan. Matatanggal naman, ball joint naman yung karamihan ng joints. Ay, naipit ako. Ingat na lang kayo diyan. Yung arms, okay natin. Okay, madali lang din naman, no problem. Pwede pang higpitan dito. Dito medyo loose pag in-equip niyo na yung actually pwede itong pala higpitan. No problem naman yan. Okay, nice. Balikan ko kayo pag na-setup na natin. Okay, na-arrange na natin yung mga parts. So, gumamit ako ng blue tack para i-mask yung mga pegs para ma-retain yung integrity ng mga joints, hindi masyadong sisikip. Pero dito sa mga parts na to, iniwan ko na lang na naka-expose kasi gusto ko dito sa mga hands, medyo masikip sila. So, yung primer na gagamitin natin dito, Boss Knee number 4 flat black. Okay, so gagamit tayo ng dalawang thin coats sa mga parts natin. Okay, balikan ko kayo kapag tapos na sila. Okay, we are done with the flat black primer. Gumamit tayo ng dalawang thin coats para dito sa surface ng action figure natin. So, importante din ng primer para kumapit lahat ng mga paints na i-apply natin dito sa mga surfaces. So, you have the weapons, shoulder pads, yan, mga kamay, tapos ito yung ulo. Yung head niya, pwede nyong lagyan ng blue tack yung paint, tapos pwede rin maging handle itong mga paint bottles. Yan. So you can place the head, tapos pwede nyo i-rotate habang nagpipinta kayo para hindi nyo hawak yung mismong piece. And also, kung ganito man yung mga pieces na pipintahan, pwede kayong mag-attach ng mga alligator clips, yan, para hindi mapintahan yung kamay nyo habang gumagawa. Okay, next na i-apply natin, Vallejo Metal Color Steel 77.712 Acero. Gagamitin natin itong paint na to for dry brushing. Okay, sa dry brushing, load natin yung paintbrush with paint. So ito 100%, 'di ba? Na-load na natin. Tapos hanap tayo ng any porous material. Sa akin, paper yung gamit ko. Tanggalin natin most of the paint, siguro mga 85% tanggalin natin, and then 15% lang yung nasa brush. So if you have little amount of paint dito sa brush, pwede na nating i-brush over the armor piece. So medyo zoom in ko para makita natin. So pag nagdo-dry brush tayo, very lightly, yan, daanan lang natin yung mga surfaces. So lahat ng surfaces ng parts na nakaangat, yun lang yung tatamaan niya. Ayan. So dry brushing helps na ilabas yung texture ng figure or ng surface. It also adds weathering, yan, and enhances the look of the figure. So nagkakaroon siya ng mga highlights, so parang mas nagiging realistic siya, or nagkakaroon ng mga, gusto niya maging metal to, pwede nyo i-dry brush ng silver
o kaya ng gunmetal para mas maging natural na kunwari metal yung color, tapos gusto niyo pa weathered, so mas nagiging realistic yung yung surface. Kung metal naman yung gusto nyo, pwede rin naman mga wood, pwede rin mga plastic, ganun, plastic finishes, pwede rin gold. After dry brushing, mag-apply tayo ng purple for base coat sa kanyang cape. Ito. Okay, apply lang tayo dito ng purple as base coat. Dito naman sa may bottom, mag-base coat naman tayo ng magenta from Armored Komodo. Ito siya. Uy! Puti. Yan. Uhulog. Okay, after that, pwede tayo mag-apply ng Hero Water-Based Acrylic Orange. Okay, apply natin dito sa mas mababang part ng kanyang cape para makapag-apply tayo ng gradient afterwards. So yung binubuo nating color effect, mas light dito sa baba, tapos mas purple naman dito sa ibabaw. After nito, pwede tayo mag-apply ng yellow naman. Pwede tayo mag-extend dito sa iba, sa middle part. Dry brush. Yan. Okay, after that, traffic yellow naman. Tapos yung pinaka-highlights natin, white and yellow. Apply natin dito sa pinakababa. Tapos, as you go to the middle, dry brush na. Para magkaroon ng gradient effect. Okay, we are done with the cape. Okay, next, gamit tayo ng phthalo green from Hero Paints. Okay, para ma-break yung monotony ng gunmetal or silver na dry brush armor, maglagay tayo dito ng dry brushing. Dito sa mga areas na to. Yan, dry brush lang. Para lang meron tayong green armor. Tapos yung trimming mamaya, gawin natin gold. After ng phthalo green naman, gagamit tayo ng lime green, pH 121 lime green. Okay, dry brushing lang din yung application natin. Yan. Highlight, gamit tayo ng traffic yellow. Okay, apply din natin as dry brush method. Okay. Medyo malabnaw yung yellow sa pigment, so medyo maghahalo yung green tsaka yung yellow natin. Pero okay lang, at least meron pang hue ng green na natitira dun sa brush. And then apply lang natin dito sa mga parts na natatamaan ng ilaw. Yan. Okay, para naman dito sa kanyang cloth sa harapan, sa front, mag-apply tayo ng Hero High Pigmented Water-Based Acrylic Leather Brown and dry brushed it with Earth Tan. Okay, ito yung leather brown. Okay, and then dry brush with Earth Tan para lumabas yung texture niya. Okay, and magkaroon ng highlights and madagdagan din yung amount of weathering. Okay, let's use Vallejo Metal Color Acrylic Oro 77.725 Gold.
Let's apply here sa mga trim. Yan, dito magka-apply tayo ng gold dyan. Dito muna sa chains. Okay, gold chains. Okay, ito na yung status ng ating figures. So you have the cape, custom cape. Nag-apply na rin tayo ng white paint dito sa mga spikes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. And ito na yung ating hands or arms. We have the copper na elbow pads. Tapos yung mga symbols, ginawa kong white para mas mataas yung contrast. Yan. Nagpaint nga pala ako offline. Nagpaint ako online sa Facebook account ko. So if you want to see me paint live, you can add me up. Rain Cifra yung aking pangalan sa Facebook. So you can see me paint live yung mga Warhammer na action figures, Transformers, Marvel, DC, Batman, Iron Man, Cheetor, Transformers, Battle Damage, yan. Marami tayong ginagawa sa Facebook live. All types of customization na kaya kong gawin, and gusto ko pa rin mag-explore ng mga iba't ibang klaseng mga techniques, kaya yan, gusto ko rin talaga mag-aral ng ano pa ba yung mga sculpting yung inaaral ko ngayon. Ito yung weapon, and ginawa natin to sa Facebook live, and this is the back of the figure, the front. Okay, ang natitira na lang at ito pa pala yung ginawa natin, yung face and yung coil dito sa kanyang yung exhaust. You have the eyes, burning eyes. You have the white na insignia or logo. Tapos I leave this as is. Ito, gunmetal, kasi dami ng parts na gold Okay, ang natitira na lang yung blood effects na gagawin natin. So meron tayong sponge, and we have warm red para sa blood effects. Okay, dip lang natin dito sa palette with the red color. Tapos sample natin dito sa cape. Usually yan dito sa mga spikes. Pwede tayong mag-add dyan ng mga blood effects. So, try natin. Okay. Yan. So ganyan lang. Dabbing motion lang yung kailangan natin gawin. Okay. Kung gusto niyo mas intense dun sa tip, mas diinan niyo yung pag-press. Pero kung gusto niyo mas light press. Okay? Yan. Alright, we are finally done with our Warhammer World Eater Khorne Berserker project. So this is the custom box art. So nisprayan ko lang siya I used a Bosny flat black as a primer para kumapit yung mga paints. So I used this Vallejo Metal Color Steel for dry brushing, and PH 180 white para dito sa logo ng World Eaters. And this is our finished action figure custom repaint. So this is the front, the side, and the back. Ito yung custom cape using moldable plastic or ano bang tawag din? Thermoplastic beads. So yan. Nilagyan ko na rin ng blue tack tong peg kasi nahuhulog siya dahil mabigat na yung kanyang cape. Okay, for display kailangan ng blue tack para hindi siya mahulog. Tapos yan, meron na rin tayong custom box art, meron na rin siyang logo, and we have our signature here. Meron din tayong generic na Warhammer 40,000 na stand, and you have the card. Okay, World Eater's Khorne Berserker information, tapos yung alt hands niya. Overall, I'm very happy with this project, and iniba ko naman yung color scheme. Di naman siya super muted na gunmetal, tapos gold and silver and bronze. So I went with very bright green with yellow, and dito rin sa tubes meron din purple, tapos dito rin merong orange and combination ng yellow, whites. So very vibrant yung color scheme natin today. And
very vibrant yung color scheme na ginamit natin for this figure. And medyo dinasaturate ko din dito yung armor kasi may mga parts na gusto kong i-desaturate, may mga parts na may mga highlights naman. Okay? So para lang ma-emphasize, lalo na dito sa mga corners, yan, mas dito yung desaturated yan, lalo na dito sa axe, sa gilid ng mga shoulder armor, yan, dito sa knees, yan. Wala namang nabago sa articulation, same pa rin. So if you want this action figure, it is $280 right now. So next year, baka magtaas na rin ako ng price for our custom na mga figures like this. Okay? So yun lang mga ma'am sir. Thank you very much for watching. And ang gagawin natin dito, ipapack na natin siya securely. Tapos, ipopost na natin sa Facebook yung prices niya. Yung price niya. Para kung meron magkagusto na client, international or local, ready na for delivery. Okay? So yun lang. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye.